Good day everyone. Meron tayong follower na nagpadala ng mga maraming tanong. Actually, maraming tanong. Ito ang mga tanong niya. Good day sir, aspiring structural engineer here. Si student po ako. May mga tanong lang po ako. Unang tanong niya, may mga admixtures po ba or specific cement na ginagamit para sa substructure upang hindi pasukin ng tubig ang concrete at kalawangin ang rebar para maging waterproof kung mataas ang water content ng lupa gaya ng dating palayan? Pangalawa, saan po usually nagre-range ang soil bearing capacity ng mga common soil at soft soils for assumption lang po? At ano ang minimum soil bearing capacity para makapagpatayo ng bungalow, 2-story at 3-story residential? Pangatlo, or advisable bang gamitin ang type 1T cement para sa bahay? At anong pinagkaiba nito sa type 1 at sa type 1P? Pang-apat, saan po makikita sa NECP yung standard hooks, development length at splicing length? Yun lang po, sana mapansin. Thank you in advance. Yun ang sabi niya. Actually, sasagutin natin yung tanong niya isa-isa. Base lang sa ating karanasan at nalalaman. Unang tanong niya, kung may admixtures po ba na specific cement na ginagamit sa substructure upang hindi pasukin ng tubig ang konkreto, kalawangin ang rebars, lalo na sa mataas ang water table or water content gaya ng palayan. Actually, ang sagot dyan ay oo. Merong mga admixtures at specialized cements na ginagamit para gawing water resistant o waterproof ang concrete. Narito ang mga karaniwang ginagamit na mga admixtures. Hydrophobic pore blocking ingredient or HPI. Ito ay nagbibigay ng repellent property sa konkrito. Pangalawa, crystalline waterproofing admixtures. Nagre-react sa moisture at bumubuo ng crystal sa loob ng pores ng concrete upang hadlangan ang pagpasok ng tubig sa konkrito. Ito ay may mga example na babanggitin natin. Ito ay Cypix, Sika, Penetron at iba pa. Yun mga yon ay example ng brand na ginagamit. Next, water reducing admixtures. Ito ay binabawasan ang porosity ng konkreto. Pero may mga other options na ginagamit sa actual na sitwasyon, mga other strategies na ginagamit. Yung iba gumagamit ng low water cement ratio, less than or equal 45% para mas siksik na konkreto. Pangalawa, isil ang cold joint at construction joint gamit ang water stop. Pangatlo, gumamit ng protective coatings or membrane sa foundation wall. Gumamit din ng epoxy coated rebars para sa protection against corrosion. Pero ang makikita mo yung iba, waterproof mismo yung substructure elements. Waterproof nila bago mag-backfilling or mag-backfill sa excavation. Bago nila tabunan ang structural element gaya ng footing at saka kulom. Pinapahiran nila ng protective coatings or waterproofing. Yan ang mostly nakikita ko sa iba. Kasi hindi naman kami naglagay ng mga ganun. Maliban waterproofing lang. Ina-apply namin ng waterproofing yung mga ang ginagamitan lang namin ng waterproofing mga underground utilities lang. Pero yung footing at columns na nasa ilalim hindi naman, kasi basta sundin mo lang din naman ang nasa code na concrete cover para sa mga substructure gaya ng 75 mm basta direct exposed to earth, and kung may formworks ka naman 50 mm kung may forma ka. Kumbaga subok naman na yan na hindi masyadong nakaka-penetrate yung moist at saka tubig doon sa loob ng konkreto para hindi ma-damage or mag-corrode yung bakal. Optional na lang naman ito. May tinatawag na sulfate resisting Portland cement or SRPC para ginagamit ito para sa aggressive soils. Pero ang general residential works, sapat na ang type 1P or 1T plus waterproofing admixture. Pangalawang tanong naman tayo.
Ang tanong ay kung saan usually nagre-range ang soil bearing capacity ng mga common soil at soft soils. For assumption lang po. At anong minimum soil bearing capacity para makapagpatayo ng bungalow, 2-story at 3-story residential? Actually, nagre-range ang soil bearing capacity based on the soil rock type or soil classification. Base sa UBC Table 181B, Presumptive Allowable Bearing Values. Ito ay ang table na ginagamit ng mga maraming local engineers noon at minsan hanggang ngayon, kung saan yun ang reference na ginagamit natin base sa mga old NSAP gaya ng NSAP 2001 at NSAP 2010. Meron tayong table dito kung saan nagre-range ang allowable bearing pressure. Una, soft clay, equivalent siya ng 48 kPa. Second, silt or clay compacted, 72 kPa. Third is sand clean well compacted, nagre-range naman siya ng 96 kPa. Next, compacted gravel and sand and gravel, nagre-range siya sa 144 kPa. And the last is bedrock, 192 to 575 kPa. Ito ang mga classification ng soil na kung saan nagre-range siya sa kPa equivalent na nabanggit natin. Ito ay presumptive allowable bearing values lang. Kumbaga, these values are still presumptive only, not a substitute for geotechnical investigation unless permitted by local code or authority. Kumbaga, kailangan pa rin talaga natin, inire-recommend talaga natin na mag-soil test pa rin. Kumbaga, importante pa rin ang actual geotechnical investigation para sa tamang foundation design. May mga option gaya ng soil improvement, footing enlargement, or file foundation kung mahina ang lupa. Kaya kailangan natin talaga ng geotechnical investigation, particularly 3-story pataas. Although ina-allow dito sa atin na walang soil test sa mga 2-story pababa, or ina-allow mag-assume, commonly na ina-assume ay 96 kPa para magkaroon ng conservative design for safety. Pero recommended pa rin yung soil test para meron tayong accurate value ng soil bearing gagamitin natin sa design. Hindi ma-over design yung building kasi hindi natin alam yung soil bearing capacity, kaya kung mababa ang i-assume natin, mababa pa sa 96, ma-over design yan at magiging magastos, hindi na siya cost effective. Lalaki ang footing, lalaki ang mga structural members. Kaya 96 ang ina-assume, conservative din at safe. At yung support na tanong kung anong minimum soil bearing capacity para makapagtayo ng bungalow, 2-story at 3-story. Actually, ang sagot niyan ay depende sa design load at footing size. Pero sa practice, for typical bungalow or 2-story concrete house, kailangan at least 96 kPa soil bearing capacity para makadesinyo ng practical size footings. Kung sakaling halimbawa yung lupa na tatayo ng building ay talagang nag-conduct ng soil investigation or soil test, meron tayong value na 48 kPa, kailangan natin i-enhance yan ng lupa. Meron siya mga options para maitayo yung building na safe. Meron tayong mga recommended na binibigay. May recommended ang code na binibigay na kung magkaroon ng soil improvement, footing enlargement, or file foundation kung mahina ang lupa. Kaya ganun ka-importante ang soil investigation or soil testing. Pangatlo, okay lang po ba or advisable bang gamitin ang type 1T cement para sa bahay? At ano ang pagkakaiba nito sa type 1 at saka sa type 1P? Ang pagkakaiba nito, ang type 1 cement, ito ay ang ordinary Portland cement or OPC. Walang additives, mabilis tumigas, mataas ang initial strength. Recommended ito para sa general use, pero mas mainit sa hydration. Yan ang karakteristik ng type 1 cement. At ang type 1P cement, blended Portland Pozzolan cement or PPC. May pozzolanic material, halimbawa fly ash, volcanic ash. Mas matagal tumigas pero mas matibay sa long term. Mas maganda sa mga marine environment at sulfate attack. Mas mura, mas environmental friendly. At saka yung type 1T cement naman, ang type 1P cement is with additional admixture for reduced shrinkage and temperature rise. Kumbaga, ang denoted na thermal control, mas angkop sa hot climates at mas concrete.
Pwede para sa residential use pero medyo mahal. Pero maganda naman ang performance. Regarding naman doon sa tanong mo kung okay gamitin para sa bahay, yes, okay siya. Okay lang gamitin ang Type 1T sa bahay. Mas advisable lalo kung mainit ang klima at gusto mong iwasan ang cracking due to shrinkage. Pero kung budgeted, Type 1P is already good for residential construction. So number 4 naman, ang tanong ay saan po makikita sa NECP ang tungkol sa standard hooks, development length at splice length? Ang sagot natin dyan, makikita sa ECI reference, standard hooks, development length and splice. Andun po yan. Ang sagot niyan ay development length. At saka sa ECI 31819 section 25.4. Ang development length LD ay ang haba ng kailangan para ma-develop ang full strength ng bar sa concrete. Ang splice naman, splice length, matatagpuan siya sa ECI 31819 section 25.5. Kumbaga, ang tension ay class B splice equivalent to 1.3 times development length. Tapos, and compression depende sa bar diameter at concrete strength. Kumbaga, 1 times LD. Dalawang classification ng splicing length, tension and compression. At saka sa standard hook naman, sa ECI 31819 sa nasa table 25.3.1 naman. Ang mga references natin ay ang NECP 2015 Volume 1 Structural Code of the Philippines and ECI 31819 Building Code Requirements for Structural Concrete, DPWH Blue Book for Practical Construction Specs, at saka NCP ASTM PCE Manuals for Cement Types. Isusunod ko na lang, ikukunin ko na lang yung sunod ko nito na na video kung paano computein. Yan, mas okay siguro. Kung paano computein ang development length, splicing length, standard hooks, batay sa NECP at ECI 31819. Gagawa na lang ko ng separate video regarding dito. Sana suportahan nyo ang page natin para magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na mga videos na kapupulutan ng konting kaalaman, particularly sa mga baguhan na professional at interesadong matuto sa construction. Thank you and God bless.